Magandang umaga muli mga ginigiliw, no? Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay ano nga ba ang tunay na Kristiyano, mga ginigiliw. Marami po kasi ang nagsasabi na sila ay Kristiyano, no? Sinasabi nila na sila ay Kristiyano. Mga iba't ibang relihiyon, they are also claiming that they are Christians, no? Ang minsan lamang po nabanggit sa Biblia ang salitang Kristiyano. Ito ay nakatala sa mga gawa na kung saan tinawag ni Pablo yung mga taga-Antioch na sila Yung mga taga-Antioch, tinawag nilang mga disipulo. tinawag nilang mga disipulo na sila ay Kristiyano, mga ginigiliw. Alam niyo kung bakit tinawag silang mga Kristiyano? Mga disciple ni Jesus Christ. Kung bakit sila tinawag na Kristiyano, mga ginigiliw? Because they have the Christ-like. Meron sa kanila yung katulad ng pamumuhay ng ating Panginoong Jesucristo, Christ-like. Become the disciples first. Kaya't sila ay tinawag na Kristiyano, mga ginigiliw, no? So hindi lahat ng nagsasabi na sa mga reliyon na sila ay Kristiyano. Hindi po lahat. Ang isang Kristiyano, mga ginigiliw, nakikita mo yan sa ebidensya ng kanyang pamumuhay. Christ-like, pamumuhay katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Diba? Dapat nasa atin ang katangian ng ating Panginoong Jesucristo. Yun ang ibig sabihin ng pagiging isang Kristiyano, mga ginigiliw. Hindi dahil kabilang ka na sa isang reliyon ay Kristiyano ka na. Ang Kristiyano, namumuhay yan katulad ng katangian ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Diba? Yun po ang ibig sabihin ng Kristiyano. Diba ba? So I hope na maliwanagan po tayo sa bagay na ito, no? Na hindi lahat ay Kristiyano, mga ginigiliw. Katulad ni Pablo. Alam niyo si Pablo, no? Hindi niya sinabi na siya ay disipulo. Hindi niya sinabi na hindi ang mga tao ang nagsabi sa akin na ako ay disipulo, sabi niya. Kundi ang sinabi ni Pablo, mga ginigiliw, sa Korinto, ang Diyos ang nagsabi sa akin, ang aking Panginoong Jesucristo ang nagsabi sa akin na ako ay disipulo niya. Kahit hindi ako karapat-dapat, sabi niya. Imagine, no? I-give up niya yung kanyang pagiging abogado, 'di ba? Kinalimutan niya yung karunungan niya sa mundo, yung kanyang pagiging abogado, yung kanyang pagiging mayaman. I-give up niya po lahat ng mga ito, mga ginigiliw, dahil lamang sa pagsunod niya sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Yun ang tunay na katangian ng isang Kristiyano, na kaya mong ibigay lahat, kahit ang kanyang buhay. Ilang beses siyang binato, ilang beses siyang nilatigo, ilang beses siyang napahamak, ibinilanggo. Di ba? Iyon ang nagpapatunay, mga ginigiliw, na siya ay tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Yun ang nagpapatunay na siya ay tunay na alagad, disipulo, Kristiyano, mga ginigiliw, na kaya niyang itaya ang kanyang buhay para sa Panginoon. Kaya ba nating itaya ang ating buhay? Kung may mga persecution na, may mga hinamak lang tayo, di ba? Ikinakahiyangan natin maghawak ng Bible eh. Ikinakahiyangan natin na itaas yung kamay natin eh sa pagpupuri sa Panginoon. Then
sasabihin natin na we are Christian, di ba? Nahihiya tayong magtaas ng kamay, magpuri sa Panginoon. Tapos sasabihin natin Kristiyano tayo, di ba? O hindi po, mga ginigiliw. O hindi po ganun. Ganun na lang na Kristiyano na ako because of your religion. Hindi po. Opo, hindi po. Kundi ang tunay na Kristiyano, lingkod ng Panginoon, kaya niyang isakripisyo ang kanyang buhay para sa Panginoon. Kahit ito man ang mitya ng kanyang buhay, di ba? Ito man ang bunga ng pagtatakwil sa kanya ng kanyang pamilya, persecution, bibitayin ka man, then you are a Christian. Yun ang ibig sabihin ng Kristiyano. Diba? Opo. Pero kung may konting pagsubok lang sa buhay mo, diba? Tumalikod ka na, then you are still claiming that you are a Christian? No, hindi po. Dapat ibigay mo ang buhay mo para sa Panginoon. Kaya nga, yun ang sinasabi niya po doon sa John 15:13. The greatest love you can offer to your friend is to offer your life for them. If you are doing this, sabi po ng Panginoon, you are my friend. Kung ginagawa mo ito, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ikaw ay aking kaibigan. So yun po ang ibig sabihin ng isang tunay na lingkod at isang tunay na Kristiyano. Magandang umaga po sa ating lahat. God bless everyone.